Brigada News FM. Basta bombo, i-brigada mo. Panyawan Herbal Capsule. Ako day si Fernando. Sukad atong nito Markog, Panyawan Herbal Capsule. Nawala akong tuhod. Ang Panyawan Herbal Capsule ay mapalit sa inyong mga suking butika. So unsa imong ginahulat pa? Pag move on na kay dili jud ka kaya higugmaon sa taong imong gihigugma. Magandang araw mga manonood. Ngayon ay mapapakinggan natin ang pagpapatuloy ng No Limit ang Hire, ang isa pang nobela ni Rizal, ang El Filibusterismo. Kaya makinig tayo ng mabuti at magsisimula ng kwento nang sila ay nasa kuwerta. Bilisan mo, papalapit na sila. Ngunit, sa pagputok ng baril, natamaan si Elias ng bala. Duwa pa po kayo. Bakit? Hindi na naituloy nang ipadapa siya dito at tumalon sa lawa. Mahigpit na hinawakan ang kamao ni Simeon habang naglalakad papunta sa mga kasama. Mataray at naiinis ang tinig ni Doña Victorina. Ang bagal-bagal naman ng takbo nitong bapor. Hay nako, at iyan ang dara ang kasko, bangka, balsa at mga inyong nagsisipaligo at nagsisilaba, nakakasira ng ganda ng kalikasan. Bibilisan ang takbo ng bapor tabo kung walang mga Indyo sa ilog o sa pampang, sa alinmang lipunan o sa alinmang bahagi ng daigdig. Walang nakikinig rito. Nagpapaypay ito na mabilis, umismid na tumalikod at tinanaw ng lawa. Ang katalinuhan ng mga siyentista ang gusto kong bigyan ng pagpapahalaga. Dahil kapag walang mga ekspertong siyentista, wala tayong pagunlad, kaya kailangan yun pag-aralan ng mga tao rito. Magtigil ka, Binsay. Karanasan lamang ang kailangan pang maganda ang Ilog Pasig, kaya hindi na dapat sila mag-aral ng siyensya. Napailing si Binsay. Hindi! Matalino pag-iisip ang kailangan. Dapat mong isiping malaking suliranin ang liko-liko at mabuhangin na Ilog Pasig. Simpleng problema lang yan na nangangailangan ng simpleng lohika. Dapat lang humukay ng isang malalim na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan ng maglalagos sa Maynila. At ang lupang mahukay ay itatambon sa dating ilog. Kapag nagawa ito, tiyak na mapaikli ang paglakbay. Ngunit saan kukuha ng ipambabayad sa mga manggagawa? Walang magugugol sapagkat pipilitin gumawa ng mga mamayan, bata man o matanda. Walang magandang ibubunga yan kundi kaguluhan. Kaguluhan? Bakit nag-alsa ba ang mga taga-Ehipto? At nag-alsa ba rin ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito? Ngunit hindi taga-Ehipto ni Hudyo ang iyong kaharap, at ang mga Pilipino ay hindi miminsang nagimagsik. Ang panahong tinutukoy ninyo ay nakalipas na. Hindi na muling mahimagsik ang bansang ito. Nagsaan man sila ng mga gawain at patawan man ng higit sa mataas na buwis. Indyong Ingles! Habang nagkukwentuhan ang mga mamamayan sa itaas ng bapor, tabo ay may nag-uusap din sa ibaba nito. Incheck nakapiha sa mga dala niya. May nagsusugal, may naglalakad, may kolehiya lang nagbubulungan habang tinatakpan ang mukha ng abaniko. Kamusta na si Kapitan Jago? Mabuti po naman ang kaniyang kalagayan. Mabuti naman. Tungkol naman sa Akademya ng Wikang Kastila, natatiyak kong hindi nyo iyan maisa sa katuparan. Kakamali po kayo. Kung hindi po ngayon, ay bukas na namin matatanggap ang pahintulot. Si Padre Irene na binigyan namin ng pangalawang kastanyang kabayo at nangakong tutulungan kami sa Kapitan General. Saan naman kayo kumuha ng pera?
Nag-ambag-ambag na po ang mga estudyante. May mga profesor na rin po. Ang kalahati ay Pilipino at ang iba naman ay mga Kastila. Kilala niyo ba rin ba si Makaraig? Bukas palad po niyang inaalok ang isang nilang bahay para gawing paaralan. Ngiti-ngiting napatango si Kapitan Basilio. Sana'y magtagumpay kayo. Maiwan ko muna kayo at pupunta pa ako sa itaas. Ano nga pala ang sabi ng amain mo tungkol kay Paulita? Pinapaalahanan ako sa pagkilatis ng mapapangasawa. Ngunit pinuri ko sa kanya ni Pauline. Sinabi kong bata na lang makakapantay sa kanya. At lahat ng yata na may nasa kanya na. Oo nga. Maganda at mayaman pa. Kaya lang, ano? oh, huwag kang kabahan. Ang nais ko lamang sabihin ay, kaya lang, palagi niyang kasama ang tiyan niyang napakasungit. Kumusta, Senyor Basilio? Ikaw ba ay papauwi na at magbabakasyon? At sino naman ang kasama mo? Isang kababayan? Hindi po, pero magkalapit lang ang aming bayan. Siya nga po pala si Isagani, Don Simon. Tiningnan ni Simon si Sagani mula ulo hanggang paa na ikainis nito. Kumusta ang lalawigan ninyo? Balita ko dahil sa mahirap ang mga tao ron, kaya hindi raw nakakabili ng alahas. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman po kailangan. Ngumiti ng pilit si Simon. Uminom tayo ng serbisa. Ako ang bahala. Pasensya na po, ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi uminom? Ayon ka, Padre Camora? Nakakasama kung puro tubig lang ang iniinom. Kung tubig lang sana ang iniinom ni Padre Camora, tiyak na marami na siyang naitabing pera. Di tulad ng alcohol, ang mataba na tubig ay nakakamatay ng apoy. At kapag tubig ay nagalit, iyon ay maaring lumawak at maging dagat na handang magwasak at pumatay. Kapag iyon ay pinainit at naging singaw, ay handang tumunaw. Napahanga si Simon, tinakpan ang bibig at nagkunwaring umubo. Bueno, mauna na ako sa inyo at itutuloy ko pa ang pag-inom ng serbisa. Nakakapangilabot ang taong iyon. Hindi mo ba alam na siya ang tagapayo ng Kapitan Hiniran? At sa kabilang dako naman ng Vapor Tabo. Padre Florentino, hinahanap na po kayo ng mga kasamang ninyo sa itaas. Susunod na ako. Kakausapin ko muna ang aking pamangkin. Tumango ang kapitan at pumanhik. Paparating si Isagani. Opo, ang totoo, ayaw naman niya makausap ko si Doña Victorina. Sa panguna naman ni Kapitan ay nagkukwentuhan naman ng mga alamat ang mga tao sa Vapor Tabo. Kung sa alamat, ang Ilog Pasig ay mayaman. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Bukod doon, may isa pang alamat na tumutukoy naman sa isang kuweba. Ito ang alamat ni Doña Geromena. Alamat di Doña Jeronima. Maganda ang pangalan. Sige, Kapitan, ikwento mo nga ang alamat niya yan. Si Padre Florentino, Senyor Simon, ang higit na nakakaalam sa alamat. Ay oo, alam ko ang alamat na iyon. Napakaganda ang alamat. Napaka-sentimental. Isusulat ko iyan sa pahayagan. Ano sa palagay mo, Padre Salvi? Hindi ba't mas mainam na ipinasok na doon niya sa Viteryo? Halimbawa doon sa Santa Clara, doon ay pwede niya dalawin ang doon niya na hindi pinahinlaan ng mga tao.
Sa nasabing monasteryo rin maaring kumpisalin ang arsobispo ang dalaga at magkomunyon sa kanya. Mga alamat ang pinag-uusapan natin. Bakit napunta sa kumpisal at komunyon? Bueno, may alam akong isang alamat na talagang walang kalamat-lamat at sa ganda ay walang katapat. Ito ay ang milagro ni San Nicolas. Tungkol ito sa isang insect na sakay sa isang bangka. Nang dumaan ang sinasakyan sa harap ng simbahan, ay biglang lumabas ang isang demonyo na nagkatawang buhaya. Inihampas nito ang mahabang buntot na ikinataob ng bangka. Natakot insect at nabigkas ng malakas ang pangalan ni San Nicolas kaya naging bato ang buhaya. Tinatanaw ng lahat ang lawa. Namamangha sa nakita, biglang lumingon si Binsay sa kapitan at nagtanong. Papasok na pala tayo sa lawa. Kapitan, alam nyo ba kung saan dako ng lawa napatay ang isang pilibusterong nagngangalang? Ano nga yun? Gibara? Devara? O Ibarra? Napatingin lahat sa kapitan. Tumingin kayo roon ay sa mga gwardyang sibil na humabol sa mga tulisan. Si Ibarra nang nakitang wala na siyang ligtas sa tumalon mula sa bangka at lumungoy. Sa tuwing litaw ang kanyang ulo, pinapaulanan siya ng bala doon. Kaya ang kanyang katawan ay sumama sa kanyang ama sa bangkay na isa pang pilibustero. Ano ang nangyayari sa inyo, Senyor Simon? Namumutla ka yata. Ikaw, na isang malalakbay, nahihilo sa isang patak ng tubig na ito. Ang lawang ito ay hindi ninyo dapat tawag isang patak lang ng tubig. Ito ay mas malaki pa sa kahit anong lawa ang Suwisa at kahit pagsamasama pa ang lahat ng lawa Espanya. Marami na akong nakitang mariner na hihilo rito. At habang abala sa pagkukwentuhan ng mga tao sa Bapor Tabo, ay may nagaganap naman sa tahanan ni Kabesang Tales. Ama! May dumating na po bang sulat galing kay Basilio? Oo. Ano kaya ang pakiramdam na makapag-aral sa Manila tulad ni Basilio? Ama, no? Huwag kang mag-alala, sa isang tao ay nakakapag-aral. Talaga, Ama? Salamat! Sige, babasahin ko muna itong sulat. Oh, ano ang problema, anak? Ang mga praile, ama. Tumaas na naman ang renta sa pinagsasakahan kong lupa. Magtimpi ka. Higit na malaki ang magagastos mo kung lalaban ka sa iniharap nilang kaso. Bayaran mo na lang inihingi nilang renta. Ngunit amay, sila'y umaabuso na. Magpaumanhin ka. Pagpalagay mo na lang ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buhaya at ang kanyang kamag-anak ay sumama sa kanya. Hindi ko hayaang makuha nila ang lupa, ama. Hindi, walang sinumang dayuhan ang makakakuha ng aking lupang sinasaka. Lupa ko ito. Ano na ngayon ang plano mo? Padalhin ko ito sa hukuman, ama. Ipinaalala ko lang sa iyo na ang sino mang mananalo sa korte ay mahuhubaran sapagkat pinagbili na ng kasakdal ang lahat ng kasangkapan pati ang kahuli-hulihang kasuotan. Hubad tayong ipinanganak, itay, kaya't hubad rin tayong mamamatay.
sa mga millennials at young at heart. Bagay na bagay sa inyo ang MX3 Plus. May CoQ10 at may L-carnitine. Sabayan pa ng workout at healthy diet. Kayang ma-achieve ang good health. Mag MX3 Plus araw-araw para M-Extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Salamat sa nakikinig. At doon, nagtatapos ang una hanggang ika-4 na eksena sa El Filibos Teresmo.